Dumaan ang mga araw, pero lalong lumala ang sitwasyon. Tuwing night shift si Madam, pumupunta si Sir sa kwarto ko. Minsan kaunting iyak, minsan galit, minsan lambing. Pero sa lahat ng iyon, hindi ko na matukoy kung alin ang totoo. Isang gabi, nadatnan ko siyang nasa kama ko mismo. Nakahubad ang itaas parang wala siyang paki. Sabihin mo sa akin na ayaw mo, aalis ako. Gusto kong magsabi. Gusto kong tumakbo. Pero ang lumabas lang ay hikbi. At nung nakita niyang umiiyak ako, lalo siyang lumapit. Hindi ko na alam kung mahal ko ba siya o alipin ako ng takot at sitwasyon. Tapos isang araw, kinausap ako ni Madam habang nag-aayos kami ng grocery. Rosa, napapayat ka ah. May problema ba? Napatingin ako kay Sir sa likod niya. Nakangiti siya, yung ngiti na nagsasabing, subukan mo lang magsumbong. Wala po, Madam, sagot ko. At doon ko naramdaman ang pinakamasakit. Nagagawa ko ng magsinungaling sa taong dapat protektor ko sa bahay na yon. Kinagabihan, pumasok si Sir sa kwarto ko galit. Sinabi mong stressed ka? Bakit? Hindi ko alam kung bakit ako sinisisi. Pero bago pa ako makasagot, kinuha niya phone ko. Tingin ka sa akin, sabi niya. Rosan, akin ka lang. Tandaan mo yan.